Magandang araw sa iyo, batang masipag at magaling. Binabati kita, ikaw ay nasa baitang 6. Bagong grado, bagong aralin, ating tatalakayin. Ating alamin ang teritoryo ng bansa natin. Matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo, sa globo at mapa batay sa absolute location nito, sa longitude at latitude. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, ano ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas? Pangalawa, ano ang tulong na naibibigay ng grid sa mga manlalakbay? Pangatlo, ang Pilipinas ay may sukat na patlang kilometro kwadrado. Pang-apat, ang Pilipinas ay matatagpuan sa patlang hating globo ng Ecuador. At panglima, bakit kailangang malaman ang tiyak na lokasyon at sukat ng isang lugar? Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman pababa, huwag mabahala, paunang pagsusulit lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay punan ang mapatlang ng tamang kasagutan batay sa relatibong lokasyon ng Pilipinas, ang bisinal at insular. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at simulan na natin ang pagtalakay sa bago nating aralin. Ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo. Ang Pilipinas ay nasa hilagang hating globo. Kabilang ito sa kontinenteng Asya na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ang tiyak na lokasyon o absolutong lokasyon ng Pilipinas ay nasa pagitan ng 4 degree 23 minutes hanggang 21 degree 25 minutes hilagang latitude at sa pagitan ng 116 degree hanggang 127 degree silangang longitude. Ginagamit ang absolute na lokasyon upang matiyak ang eksaktong kinalagyan ng mga bansa sa mundo. Sa pamagitan ng grid, mas higit mong mauunawaan ang eksaktong lugar. Ano nga ba ang grid? Ang grid ay pinagtagpong latitude at longitude. Ginagamit ito upang matukoy ang tiyak na lokasyon ng isang lugar sa mapa o globo. Hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na may 3 malalaking pulo, ang Luzon, Visayas at Mindanao. May sukat itong 30 milyong ektarya o 300 kilometro kwadrado. Binubuo ng 7,641 na mga isla ang Pilipinas. Nakasaad sa Saligang Batas 1987, Artikulo 1, ang teritoryo na nasasaklaw ng kapangyarihan ng Pilipinas. Kasama na rito ang mga dagat teritorial, ang kalawakan at kailaliman ng lupa. Ang doktrinang pangkapuluan ang ginamit upang maging batayan at sukat ng teritoryo ng Pilipinas sapagkat ito'y isang arkipelago. Sa taon ng 1982 sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS, bawat bansang may baybay dagat ay may karapatan sa territorial sea na nasa 12 nautical miles o milyang pandagat. At ang exclusive economic zone at continental shelf ay magkaparehong sukat na 200 milyang pandagat.
Mga kasulatan sa teritoryo ng Pilipinas. Una, ang kasunduan sa Paris. Disyembre 10, 1878 sa Paris, France, nilagdaan ang kasunduan na naglalahad ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Dito na rin inilipat ng bansang Espanya ang pamamahala ng teritoryo ng Pilipinas sa Estados Unidos. Pangalawa, kasunduan ng Espanya at Estados Unidos. May mga pulo na hindi nailagay sa kasunduan ng Paris. Cagayan, Sulu, kasama na rito ang mga maliit na pulo at Sibuto. Sa ilalim ng kasunduan ng Espanya at Estados Unidos noong 1900, isinama ang mapulong ito. Ang kasunduan ay nilagdaan sa Washington. Pangatlo, ang kasunduan ng Estados Unidos at Britanya. Ang kasunduang ito ay nilagdaan noong Enero 2, 1930. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang Turtle Island at Mansi Island ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ang mga pulong ito ay nasa pagitan ng Borneo at Sulu. Pang-apat, ang konstitusyon ng 1935. Ang konstitusyong ito, ang Batanes, ay naging bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sapagkat may mga Pilipino na naninirahan sa pulong ito. Panglima ay ang konstitusyon ng 1973 at 1987. Sa ilalim ng mga konstitusyong ito, ang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng kapuluan at tubig na saklaw nito. Ang matubig na nakapaligid sa bawat pulo, anuman ang lapad at laki ng mga ito. Mga likhang isip na guhit sa globo o mapa. Latitude. Ito ay distansya ng mga paralel sa globo at mapa. Ginagamit ito upang malaman ang lokasyon ng mga lugar sa hilaga at timog. Ecuador. Ito ay pahalang na guhit na may 0 degree. Ginagamit ito upang matukoy ang mga lugar sa hilagang hating globo at timog hating globo. Prime Meridian. Ito ay patayong guhit na may 0 degree. Naghahati sa globo sa silangang hating globo at kanlurang hating globo. Longitude. Ito ay distansya ng mga meridian sa globo at mapa. Ginagamit ito upang malaman ang lokasyon ng malugar sa kanluran at silangan. Grid. Ito ay pinagtagpong latitude at longitude. Ginagamit ito upang matukoy ang tiyak ng lokasyon ng isang lugar sa mapa o globo. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, subukan mong sagutin ang masusunod na gawain. Para sa unang gawain, pag-aralan ang lokasyon ng Pilipinas sa mapa ng mundo. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Una, ano ang absolute na lokasyon ng Pilipinas sa mapa? Pangalawa, saang hating globo matatagpuan ang Pilipinas? Pangatlo, bakit mahalagang malaman ang kinaroroonan ng Pilipinas sa mundo? Pang-apat, masasabi mo bang tunay na malaya na ang ating bansa sapagkat tayo ay may sarili ng teritoryong masasabing Pilipinas? Pangatwiranan ang iyong sagot. At panglima, sa nangyayaring pag-aagawan sa West Philippine Sea, sapat ba ang pagbabantay ng ating pamahalaan sa ating mga nasasakupang teritoryo? Bakit? Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero nagawa mo, di ba? Kasi mahusay ka. Para naman sa pangalawang gawain, basahin ang mga tanong at sagutin. Una, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng EEZ ng isang bansa? Pangalawa, ilang ektarya ang sukat ng Pilipinas?
Pangatlo, sa anong artikulo ng saligang batas nakasaad ang tungkol sa ating bansa? Pang-apat, ano ang ibig sabihin ng UNCLOS? Ano ang nakasaad dito? At panglima, ano ang gamit ng doktrinang kapuluan? Kumusta? Binabati kita at nagawa mo ang mga gawain. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na ang Pilipinas ay nasa hilagang hating globo. Kabilang ito sa kontinenteng Asya na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ang tiyak na lokasyon o absolutong lokasyon ng Pilipinas ay nasa pagitan ng 4 degree 23 minutes hanggang 21 degrees 25 minutes hilagang latitude at sa pagitan ng 116 hanggang 127 degree silangang longitude. Ang Pilipinas ay isang bansang insular na may sukat na 30 milyong ektarya o 300,000 kilometro kwadrado na binubuo ng 7,641 na mga pulo. Doktrinang pangkapuluan ang ginamit upang maging batayan ang hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Tadeo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.